Nandito na tayo sa bagong bahay natin. Hindi lang ho ako makapaniwala na titira ako sa ganito kalaki at kagandang bahay. Luna, para sa'yo to. Ikaw ang prinsesa dito. Gising na si Sir Jacob. Nandun ka ako sa tabi niya tapos pinuntahan siya ng mga doktor dahil parang tulala siya. Oo, tama ka. Ako nga si Blabla. Yun ang pangalan ko. Ma'am Luna, dapat magpalit na ho kayo ng bihis. Hindi na ho nababagay mga ganito sa inyo. Dapat bongga at mamahalin ang mga damit ng mayamang tao tulad ninyo. Bakit pa ako ganito sa'yo? Hindi naman kita kilala. Ayoko naman isipin na special ka sa akin. Pero ano mo, Sir Jacob, saya-saya ko talaga. Nay, naninibago talaga ako sa buhay natin ngayon. Para akong nalulunod. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Kasi naman, Nay, dati sa tambakan lang tayo nakatira. Tapos naging alipin pa ako sa bahay ng mga Buena Luz. Tapos ngayon parang nagbago yung lahat. Ako na ngayon ang pinagsisilbihan. At yung mga ginagawa ko dati, iba na yung gumagawa ngayon. Anak, eto na ang buhay natin ngayon, kaya dapat masanay ka na. Nay, Nay, paano naman ako masasanay dito? Parang nga akong maloko nung makita ko to eh. Literal na nakahiga na tayo ngayon sa pera. Hindi ko alam kung paano ko ito gagastusin lahat. At hindi ko rin alam kung saan ko siya ilalagay. Hindi ko rin siya mabilang, Nay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Simple lang ang solusyon sa problema mo, Luna. Bili mo lahat ng bagay na makapagpasaya sa'yo. Hindi lang naman ho pera ang nagpapasaya sa tao. Mahirap kami noon pero masaya naman kami. Kami ni na Ate Blanca. Hindi mo pa noon alam ang pakiramdam na may pera. Mas magiging masaya ka, Luna. Lahat ng bagay ang bibili na sa labi. Kaya bili mo lahat ng gusto mo. Ang tao, pag may pera, sinasamba ng kapwa niya. Tama si Papa Diego. Ngayong marami na kaming pera, mabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Yung magaganda at mamahalin na babagay sa mayayaman. At hindi ang mga basahang ito. Alam mo ba kung saan ako makakabili ng magaganda at mamahaling damit? Ako pa. Pwede mo ba ako samahan bumili ng mga gamit? Gusto ko yung pag nakita ko ng mga tao, hindi na nila ako pandidirihan. Gusto ko ng magagandang damit, sapatos, bag, alahas, lahat. Walang problema. Dapat signature yung bilin mo, ha? Signature? Yung may pirma?
Branded ang ibig ko sabihin. Yung pang-sosyal. Ay, gusto ko yun. Sige, halika na. Ay, teka lang. Sandali, kailangan natin ng credit card. Pambayad. Marami akong pambayad. Halika na. Excuse me, hindi kami nagbibigay sa mga solicitation. Hindi. Bibili ako dito. Ikaw? Bibili? Sa itsura mong yan? Eh mukhang manghihingi ka ng pang-abuli sa nanay mong hindi mo may palibing eh. Ma'am! Ma'am! Ano, nakapili ka na? Ma'am? Tinawag mo siyang ma'am? Oo. Kasi marami siyang pera, kaya tinatawag mo siyang ma'am. Eto, oh. Tingnan mo, ha? Oh, yan. Tingnan mo. Ano? Halika na, Belia. Doon na lang tayo sa kabilang tindahan. At uubusin ko lahat ng paninda nila. Ayaw mo na dito. Ayoko. Nilalait ako ng babae. Halika na. Ma'am. Sorry po, ma'am. Dito na lang po kayo bumili sa amin. Che! Belia, nasa na kayo sundin natin? Pero dito yung usapan natin, eh. Alam ko na. Puntahan ko na lang. Mas mabuti pa. Dito ka lang, ha? Babalikan ka namin. Ha? Hold up to. Ang sisigaw. Huwag niyo ako satakdaan. Basta sumunod ka lang sa akin. Huwag ka magpapalita. Try natin, ha? Ay. Bla. Ayan!
magsalita ka na ngayon. Blanca, nandiyan na daw yung kamag-anak ng pasyente. Ha? Oh, narinig mo, may bisita ka? O basta gagawin mo yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Tara na. Ako, andyan na yung doktor. Saan tayo pupunta? Doon. Nakakaupo ka na? Paano nangyari yun? Joaquin? Magaling ka. Salamat. Tininig niyo ang dasal. Magaling ka na. Nakakaupo ka na. Joaquin. Akala ko ba nasa vegetative state siya? Anong nangyari, Dok? Yun din ang huling check ko sa kanya. But surprisingly, he's recovering so fast. Si Sir Jacob? Siya si Joaquin? Why si Joaquin? Dok, anong gagawin natin sa kapatid ko? Is he okay? There's nothing to worry about. Kailangan lang natin siyang ilipat ng ibang room. Iba na kasing medical needs niya ngayon. Nurse, ilipat na natin ang pasyente sa rehab floor. Sige. Joaquin, magaling ka na. Blanca. Oh, bakit umiiyak ka? Buti na lang di ka nila naririnig. Rama, siya si Joaquin. Siya yung sinasabi ko sa iyo na mabata ako yung first love ko. Ano? Paano nangyari yun? Di ba patay na si Joaquin? Hindi mo ba nakita yung babaeng kasama niya? Siya si Tita Divine. Ang tagal ko nagluksa. Akala ko patay na siya. Tagal niya kami niloko ni Daddy. Yung panabuhay pa na siya. Ang tagal ko nagluksa. Halos hindi ko mapatawan ang sarili ko. Mag-withdraw ka na. Dali mo, mag-withdraw ka na. Withdraw? Anong withdraw? Gamitin mo ATM mo. Wala ko niyang ATM na sinasabi mo. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Kanina, ang dami niyong pinamimili. Eh kung sa wala nga ako niyang ATM na sinasabi mo, ba't ba ang kulit-kulit mo? Ano ba? Miss? May problema ba? Siyota ako to, pare. Shota? Hoy, hindi mo ako shota. Hinuhold up mo kaya ako.
Bumalik ka dito! Ugulpin pa kita! Nasaktan ka ba? Suntok lang. Malayo sa tayo tsaka sa balon-balunan. Mga pala si Teddy. Ako si Luna. Salamat talaga, Teddy, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka sugatan at duguan na ako ngayon. Wala lang yun, Luna. Alam mo dapat, mga magaganda at sexy kagaya mo, dapat talaga binabantayan ng mabuti. Ako? Maganda? Oo naman. Paano, Luna? Ihatid ko na kayong dalawa. Para naman makasiguro kung wala masamang mangyayari sa inyo. Naku, wag na. May sasakyan naman eh. Kaya na namin umuwi. Oo nga, Teddy. Baka maabala ka pa. Ngayon ka pa ba tatanggi sa akin? Sa tingin mo, pagkatapos ng nangyari kanina, papabayaan pa kita. Sige na, Luna. Hayaan mong ihatid ko kayo. Para naman makasiguro kung wala masamang mangyayari sa inyo. Oo, tama ka. Ako nga si Blabla. Kaya pala malapit yung loob ko sa kanya dahil siya si Joaquin. Ang tagal niya kami niloko. Ang tagal niya kami niloko. Nangyari na ang lahat. Wala ka nang magagawa. Ang mahalaga ngayon, buhay si Joaquin. Ganun na lang yun? Pagkatapos ng panloloko niya, ganun na lang yun? Blanca, tanungin mo yung sarili mo. Kaya mo bang harapin ang madrasta mo? Talagang haharapin ko siya. Ipapaalam ko na alam ko ng lahat. Ipapamukha ko sa kanya lahat ng kasinungalingan na ginawa niya sa amin ni Daddy. Sabi ko na eh. Nakatira? Kaya pala pamilyar ka sa akin. Madalas kasi ako dumadaan dito araw-araw. Nakita na kita kaya tumatak yung mukha mo sa akin. Talaga? Napansin mo na ako dati? Oo naman. Sa may garden nyo ata. Ayun, nakita na kita doon. Inahabakan nga kita araw-araw eh. Yun nga lang, hindi na ako sinwerte. Kaya hindi ko na ulit nakita yung maganda mong mukha. Hindi naman ako maganda eh. Tignan mo nga yung balat ko. Wala sa kulay ang ganda ng babae.
Alam mo, para sa akin ha, para sa akin lang. Napakalakas ng appeal mo, Luna. Ano? Hindi ba ako imbitahan sa loob? Pasensya ka na, Teddy. Hindi ko kasi alam kung papayag sina Inay at Papa Diego na tumanggap ako ng bisita. Sayang. Gusto ko pa naman sila makilala. Ayoko naman kasing ligawan ka lang sa labas o sa kalsada lang. Gusto ko pagdadalawin kita, gusto ko makita nila yung intensyon ko para sa'yo. Ako? Liligawan? Hindi nga. Liligawan mo ko? Anak, sinakta ka ba ng lalaking na-hold up sa'yo? Hindi po. Laking pasasalamat ko nga ako na dumating si Teddy. Mabuti siguro, gantimpalaan natin yung Teddy na yan sa ginawa niyang pagkakaligtas sa'yo. Oo nga, nasaan ba siya? Bigyan natin yung pera yan. Yun nga ho yung gusto ko sana sabihin sa inyo. Kung okay lang po ba na dumalaw siya dito? Manunan! Manunan! Mama, may bisita po kayo. Magandang gabi. Teddy. Hindi ko alam na pupunta ka pala. Pagpapaalam ko pa nga lang dapat kina Inay kung pwede kang dumalaw eh. Ay, hindi kasi ako mapakali eh. Naisip ko na baka namimiss mo na ako. Kaya dumiretso na ako dito. Ikaw pala si Teddy, yung taong nagligtas sa anak ko. Maraming salamat ha. Pero sa tingin ko, dapat sa ibang araw ka na lang bumalik kasi gabing-gabi na eh. Nay naman, nakakahiya naman ako kay Teddy kung paalisin natin siya agad. Oo nga naman, Rowena. Malaking utang na loob natin sa kanya. Mabuti pa siguro, mag-usap muna sila. Salamat, Papa Diego. Halika, Teddy, doon tayo sa labas. Ganda pa ng bahay mo. Bakit mo tinago sa amin si Joaquin? Bakit mo nilihim sa amin na buhay pala siya? What the hell are you talking about? Patay na si Joaquin. Manluloko ka? Na-comatose siya at ngayon gising na siya. Di ba nasa ospital ka kanina? Huwag mo nang ipagkaila dahil alam ko ng lahat. Si Jacob Martinez ay walang iba kundi si Joaquin! You sneaky little devil! Where did you get this information? Ha? 7 taon mo kami niloko ni Daddy. 7 taon mo sinumbat sa akin ang pagkamatay ni Joaquin. Yung pala, buhay pa siya, ikaw lang ang pumatay sa kanya sa amin ni Daddy. Dahil gusto kong ilayo sa'yo ang kapatid ko. Masama kang babae. Katulad ka ng ina mo. Ikaw ang masama dahil wala kang konsensya, manluloko ka. Nuknukan ka pa ng sinungaling. That way, ha? Ingrata ka? Ingrata! Ano yung sinabi mo? Ano hindi? Ha? Masama ka? Ingrata ka? Ingrata! Ano yung sinabi mo? Ano hindi? Ha? Masama ka? Wala kang karapatang magsalita
Sinasabi ko kasi yan! Divine! Tangka! Yung anak mo! Yung anak mo! Napakawalang yan. Kung ano-anong pinagsasabi sa aking napakasakit! Totoo ba ang sinasabi ni Divine Tangka? Sinabi ko sa kanya na manluloko at sinungaling siya, Daddy. Daddy, buhay si Joaquin. Kung sabi nila, ang sinungaling daw kapatid na magnanakaw. Wala naman ako natatandaang nagkaroon ka ng kapatid na magnanakaw, Divine. Oo na. Hindi siya namatay ng katulad ng sinabi ko. There. I said it. Happy now? Ikaw pa lang ang pangalawang nagbigay sa akin ng bulaklak, Teddy. Sana mali ang hinala sa'yo ni Inay. Sana nga totoong mahal mo ako. Si Joaquin, ililipat ng ate niya ng ospital. Isinasakay ngayon sa ambulansya. Kailangan ko sila habulin. Ikaw na bahala dito, ha? Sige, sige. Ikaw ba, magugustuhan mo rin ako. Kaya di ako kasing big time mo. Kapag ako nagmahal, mamahalin ko siya kahit sino pa siya. Ang iyong pag-ibig. Joaquin!